Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, puriin natin si Allah subhanahu wa ta'ala na siyang nag-iisang tagapaglikha at humingi tayo ng kapatawaran kay Allah subhanahu wa ta'ala at walang ibang makakapagpatawad maliban na lamang sa kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sa oras na ito, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, alalahanin natin ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu attaqullah, o kayong mga mananampalataya, o kayong mga mu'min, o kayong mga Muslim, katakutan ninyo ang Allah subhanahu wa ta'ala. Katakutan ninyo ang Allah subhanahu wa ta'ala ng tunay na pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Wala tamutun illa wa antum muslimun. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. At wag niyong hahayaan na kayo ay bawian ng buhay. Kayo ay maabutan ng kamatayan maliban na lamang kayo ay mga Muslim. Maliban na lamang na kayo ay mananampalataya. At sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. At katakutan ninyo ang araw na kayo ay ibabalik doon kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang araw na kung saan ikaw ay haharap sa Allah subhanahu wa ta'ala na dala-dala kundi ang iyong trabaho na lamang. Wala ka nang madadala doon na baon maliban na lamang sa takot mo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Wala ka nang madadala doon maliban na lamang sa ibadat na ginawa mo dito sa dunya. Kung may mga ibadat man na nagawa dito sa dunya, waliyadhu billah. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kabilang sa iman ng isang tao, kabilang sa pananampalataya ng isang tao, ang kilalanin natin kung sino ang ating tunay na kalaban, kung sino ang ating tunay na kaaway. Sabi ni Allah sa kanyang banal na Quran, Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Sabi ni Allah, katotohanan ang syaitan, ang tunay ninyong kaaway. Fattakhidhuhu aduwwa, at gawin ninyo itong tunay na kaaway. At sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Inna syaitana lakum aduwwun mubin. Katotohanan na ang mortal ninyong kalaban ay ang syaitan. Kinakailangan sa isang mu'min na makilala niya kung sino ang tunay niyang kalaban. Kinakailangan sa isang Muslim na pangalagaan niya ang kanyang relihiyon sa pamamagitan ng pananaliksik ng kaalaman. At alamin niya kung ano ang mga steps o ano ang mga level, ano ang pangkat ng tinatawag na pagtukso o paglinlang o pagligaw ng syaitan. Katotohanan mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kung ang isang Muslim ay nagdada'wa at nagkakaroon siya ng estratehiya sa pagda'wa, ganun din po ang syaitan. Ang syaitan, walang oras, walang minuto, walang segundo maliban na lamang siya ay nag-iisip kung paano ligawin ang tao sa tamang landas. Ganun po ang syaitan. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang banal na Quran, Qala la'ughwiyannahum ajma'in. Qala fabi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Sabi ni Allah sa kanyang banal na Quran, sinabi ng syaitan, fabi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in. Lahat ng mga alipin, lahat ng alipin o lahi ni Adam, promise mismo ng syaitan na liligawin ko ang lahat ng mga tao na yan. Sabi ni syaitan, lahat ng mga tao, maliban na lamang sa iisang uri ng tao na hindi kaya ng syaitan. Hindi kaya ng syaitan ligawin ang taong ito. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Yaong mga alipin mo, ya Allah, yung mga alipin mong mukhlasin, yung mga taong nag-iibadat kay Allah subhanahu wa ta'ala, sinasamba nila si Allah subhanahu wa ta'ala araw-gabi para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Wala silang ibang hinahangad ng mga makabundong bagay. Yung mga taong sinasamba nila ang Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa takot nila
dahil sa paghingi nila ng kapatawaran, dahil sa paghingi nila ng awa kay Allah subhanahu wa ta'ala, na yun ang magiging dahilan ng pagpasok nila sa paraiso. Mga taong walang ibang hinahangad, maliban na lamang sa inihanda ni Allah subhanahu wa ta'ala na paraiso para sa mga mu'minin, para sa mga muttaqin, para sa mga sabirin, para sa mga abrar, mga taong mabubuti. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, saliksikin natin ang kaalaman, alamin natin kung ano ang estratehiya ni Syaitan. Ano ang tinatawag na level o pangkat ng pagligaw niya sa tao. Unang step ng Syaitan. Ito yung pinaka-main step na gagawin ng Syaitan upang ligawin ang tao. Upang mawala sa tamang landas ang tao. Al-kufr wasyirk wal mu'adatu billahi wa rasulih. Unang-una mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ito ay ang pagtatambal. Liligawin ni Syaitan ang tao hanggang sa siya ay magtambal kay Allah subhanahu wa ta'ala. Liligawin ni Syaitan ang tao hanggang sa dumating ang panahon na hindi niya sasambahin ang tunay na tagapaglikha. Gagawan niya ng paraan ngayon kung paano siya maligaw sa tamang landas. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, qala fa bima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, dahil sa dahilang ang Syaitan ay laging nag-iisip kung paano ligawin ang tao. Sabi niya, la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Gagawin niya ang lahat. Promise mismo ng Syaitan yan. Gagawin niya ang lahat kung paano niya ligawin sa tamang landas ang taong mananampalataya. Sinabi din ng Allah subhanahu wa ta'ala, thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim. At pupuntahan ko sila, sabi ni Syaitan. Pupuntahan ko ang mga tao, mga alipin mo ya Allah. Liligawin ko sila lahat, gagawin ko ang lahat. Saan mang sulok upang maligaw lamang ang tao. Wa min khalfihim, kahit sa kanilang mga likuran, wa an shama'ilihim, kahit sa kanilang mga kanan, wa an shama'ilihim, wa an aymanihim, wa an shama'ilihim, sa kanilang mga kanan at sa kanilang mga kaliwa. Gagawin ng Syaitan lahat upang maligaw lamang ang tao sa tamang landas. At sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala pagkatapos nun, wala tajidu aktharuhum syakirin. At hindi mo makikita ang karamihan sa kanila, ya Allah, na nagpapasalamat sa iyong biyaya. At hindi mo makikita galing sa iyong mga alipin, ya Allah, ang mga taong nakakaalala sa iyo. Ibig sabihin, makakalimutan na ng mga alipin ang Allah subhanahu wa ta'ala, ang tunay na tagapaglikha, waliyadhu billah. Yan ang unang step ng Syaitan na gagawin niya sa mga tao. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Sabi ni Allah, sino man ang nagnanais pa ng iba pa sa relihiyong Islam, sumimba o sumamba pa sa nag-ibang relihiyon, ay hindi tatanggapin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. At kabilang siya sa mga taong ipapapasukin ni Allah subhanahu wa ta'ala sa impyerno, waliyadhu billah. Ng impyerno, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, according sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyadhuqul azab. Isa sa mga sifa ng impyerno, waliyadhu billah, ang mga tao naninirahan doon, every time na napupudpod ang kanilang mga balat, every time na sinusunog ang kanilang mga balat, papalitan ulit yan ng panibagong balat. Para ano? Liyadhuqul adhab. Upang matikman nila ang kaparusahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wala silang ibang gagawin doon kundi parusa lamang, a'udzubillah. Ganyan po ang impyerno, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Kapag hindi naman kaya ni Syaitan na ligawin ang tao sa unang step, gagawa ulit siya ng paraan. Pangalawang paraan, ito ang tinatawag na bid'ah o innovation.
kullu ibadatin aw at-ta'abbud lillahi azza wa jal bima lam yashra'uhu Allah ta'ala. Ang bid'ah, ito yung lahat ng mga gawain o pananalita na inaakala ng tao na ito ay pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit, hindi ito ipinag-uutos ni Allah subhanahu wa ta'ala, ni hindi ito ginawa ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Halimbawa, ang Maulidun Nabi, na kung saan karamihan pa rin sa mga Muslim, a'udzubillah, ay nagsiselebrate sa araw na ito. Celebrate ng birthday ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kung saan hindi isinagawa ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Ni minsan hindi nag-celebrate si Aisha radhiyallahu anha, wala al-khulafa ar-rashidin al-mahdiyyin, maging si Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu, maging si Uthman, maging si Umar, maging si Ali radhiyallahu anhu, wala tabi'in, wala tabi'in. Hindi nila celebrate. Hindi sila nag-celebrate ng birthday ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kaya anong karapatan natin upang i-celebrate ang birthday ng Rasul sallallahu alaihi wasallam? Sino man ang magsagawa ng ganun, ay mapapasok siya sa hukom ng bid'ah. Bid'ah. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, kullu muhdathatin bid'ah, wa kullu bid'atin dalalah, wa kullu dalalatin finnar. A'udhu billah. Lahat ng mga inimbento, ito ay isang kaligawan, at lahat ng mga maliligaw ay makakapasok sa impyerno, waliyadhu billah. At sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, according sa hadith ni Aisha radhiyallahu anha, man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad. Sino man ang nagsagawa ng ibadah na kung saan wala siyang batayan galing sa Quran o galing sa Sunnah, hindi pinag-uutos ni Allah subhanahu wa ta'ala, maging ang propeta sallallahu alayhi wasallam, fahuwa rad. Invalid, walang faida, walang kabutihan na makukuha doon kundi kasalanan lamang. Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa min fahuwa rad, fi riwaya. At kapag hindi makakayanan ng syaitan na pasukin o ligawin ang alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala sa pangalawang step, gagawa ulit siya ng pangatlong step. Maghahanap ulit siya ng paraan kung paano ligawin ang tao sa tamang pananampalataya. Pangatlong step, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, al-kabairu ala ikhtilafi anwa'iha. Ang pangatlo, ito yaong mga malalaking kasalanan, mga major sins na binanggit sa Quran, binanggit sa hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam. At ang kabair, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, kullu dhanbin yastahiqqu fihi al-wa'id wa yastahiqqu fihi al-'uquba as-sarima. Itong mga kabair o mga malalaking kasalanan, nararapat sa kanya ang tinatawag na malaking parusa sa impyerno, waliyadhu billah. Aw haddan fid dunya, o di kaya naman mga hatol dito sa dunya pa lang. Wa kullu dhanbin kabirin yastahiqquhu al-la'na. At ang mga malalaking kasalanan din ay nararapat sa kanya ang tinatawag na la'na o sumpa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag sinumpa ni Allah subhanahu wa ta'ala ang alipin, ibig sabihin, malayo siya sa tinatawag na awa ni Allah subhanahu wa ta'ala. At susumpain siya ng mga malaika, wal'iyadhu billah. At isa siya o mapapabilang siya sa mga binanggit ng propeta sallallahu alaihi wasallam na isinumpa. Isinumpa ni Allah subhanahu wa ta'ala, isinumpa ng propeta sallallahu alaihi wasallam, isinumpa ng mga malaika, isinumpa ng lahat ng marunong magsumpa dito sa dunya, wal'iyadhu billah. So ganun yung mga kabair, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Isa din doon, kullu dhanbin jaa fihi haddun fid dunya wa wa'idun fil akhirah yastahiqqu sahibul kabair al-iqab wal-'uquba wa yastahiqqu an-nar, wal'iyadhu billah. Yung babanggitin ng Allah subhanahu wa ta'ala na ang taong nakagawa ng kabair ay makakapasok sa impyerno. Isa po yan sa mga kabair, tulad halimbawa ng pangungulo niya o zina, wal'iyadhu billah. Tulad halimbawa ng pagnanakaw, wal'iyadhu billah. Ramyul muhsanat, al-ghafilat. Mga bagay na kung saan may had, may parusa dito sa dunya, may hatol. Tulad halimbawa na nabanggit natin kanina, zina. Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, jalliduhu mi'a wa gharribuhu ama.
Sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, according sa nagzina o gumawa ng pangungulunya o illegal na sexual, jalliduhu mi'ah, paluin niyo siya ng 100 na beses. Wa gharribuhu am, at palayasin niyo siya sa lugar na ito. Ngayon, ang applicable sa atin, maging sa Saudi Arabia, kinukulong nila ito ng 1 taon. Pagkakulong, ta'ziran, la hadda. Pangapat, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, maghahanap ang syaitan ng paraan kung paano ligawin ang tao sa kanyang tamang pananampalataya upang dumami at dumami ang kanyang kasalanan at hindi niya maaalala si Allah subhanahu wa ta'ala. Pang-apat, ang tinatawag na as-saghair. Ito yung mga maliliit na kasalanan. Mga maliliit na kasalanan. Ang problema dito, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, itong maliit kapag naipon at hindi humingi ng kapatawaran kay Allah subhanahu wa ta'ala ang isang tao na nagmamay-ari ng mga sagair na ito, matitipon ito at dadami. Natulad halimbawa ng puso ng tao kapag ito ay nalagyan ng nuktatas sauda, nakatat nuktatan sauda. Magiging isa itong tuldok sa kanyang puso. Makakatatak sa kanyang puso ang itim na yan. Every time magkakaroon siya ng mga maliliit na kasalanan, ay tatatak ito na itim at itim at itim. Anong mangyayari kung halimbawa hindi siya magbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala? Ang kanyang puso, ilang araw lamang o ilang buwan lamang ay magiging itim ito, waliyadhu billah, fayasiru sauda, fayasiru aswadan, waliyadhu billah. Magiging itim ang kanyang puso, na ang pusong ito ang sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang banal na Quran. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ang puso na ito, kapag once maitim na lahat, hindi na makakaalala kay Allah subhanahu wa ta'ala ang puso na yan. Matigas na ang puso na yan. Matigas pa sa bato ang puso na yan, waliyadhu billah. Kahit parinigin mo ngayon ng mga ayat, mga adilla, mga paalala, khutbah, muhadara, wala na siyang pakikinggan, waliyadhu billah, dahil naka-blackout na ang kanyang puso sa pag-alala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kahit anong paalala, naririnig lamang ng kanang tenga at tagos sa kaliwang tenga, waliyadhu billah. Yaon ang mga puso ng mga kuffar, according sa binanggit ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Mga puso na kung saan hindi na nakakaalala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil may 4 na uri ang puso according sa binanggit ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Unang-una, qalbun salim o qalbun safi, qalbun abyad. Ito yung puso na napakaputi, malinis sa tinatawag na kasalanan. Ito yung puso ng mu'min o mananampalataya. Pangalawang uri ng puso, ito yung qalbun aswad. Ito yung puso na tinakpan na ni Allah subhanahu wa ta'ala sa pag-aalala sa kanya, waliyadhu billah. Ito yung puso ng kuffar. Pangatlong uri ng puso, kung titingnan mo ang puso na ito according sa hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ito ay maputi sa panlabas. Ngunit sa loob niya, napakaitim. A'udhu billah. Ito yung puso ng mga munafiqin, mga hypocrite, waliyadhu billah. Yung mga taong pinapalabas nila na sila ay mga Muslim, pero araw at gabi nag-iisip kung paano sirain ang Islam, waliyadhu billah. Munafiqun. Yan din ang puso na binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang Quran. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Ang mga puso na ito, sa sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, sila yaong mga puso na nagmay-ari ng pinakabamababa na parte ng tinatawag na impyerno, waliyadhu billah. Pang-4 na uri ng tinatawag na puso, qalbun nisfuhu abyad wa nisfuhu aswad. Ang puso na ito, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam ay nahahati sa 2 parte. Ito yung tinatawag nilang qalbun marid, qalbun sakim. Ito yung puso na may sakit. Ang puso na ito, kung titingnan mo, maputi. Kapag once nakahalo siya sa mga taong nag-aalala kay Allah subhanahu wa ta'ala, ito rin puso na ito ay nakakaalala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag ang puso na ito
ay napabilang sa mga taong hindi nag-aalala kay Allah subhanahu wa ta'ala, mga taong maraming kasalanan, nagiging ganun din ang puso na ito. Kaya nga tinawag siya na puso na may sakit. Waliyadhu billah. Ang lunas dito mga kapatid sa pananampalatayang Islam, according sa binanggit ng propeta sallallahu alaihi wasallam, innal quluba tasda kama yasda'ul hadid, faqila ma jila'uha ya Rasulullah. Qal, dhikrul mauti wa tilawatul Quran. Ang puso, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ay kinakalawang. Natulad halimbawa ng bakal na kinakalawang. Kaya natanong ng mga sahaba ridwanullahi alaihim ang propeta sallallahu alaihi wasallam, kung ganun niya Rasulullah na ang puso ay kinakalawang, ano ang pwede nating magiging gamot o pantanggal sa kalawang? Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, dhikrul maut, ang pag-aalala sa kamatayan, ang pag-aalala na ikaw balang araw ay babalik ka sa lupa. Pangalawa mga kapatid sa pananampalatayang Islam, tilawatul Quran. Tilawatul Quran. Ang pagbabasa ng Quran. Ito ay gamot para sa mga puso na minsan lamang nakakaalala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag dumating lamang ang Ramadan, nakakaalala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ito yung mga puso na malayo sa awa ni Allah subhanahu wa ta'ala, waliyadhu billah. Kinakailangan lamang yan ng gamot. Yun yung payo ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Hilingin natin o ipagdua natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na tayo ay gabayan araw at gabi. Hilingin natin kay Allah na turuan tayo sa tamang landas. Aqulu ma tasma'un, ya'idhukum la'allakum tadhakkarun, astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin, fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الذي شرف أهل العلم ورفع مكانتهم على سائر الخلق، فقال الله عز وجل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده سيد الأولين والآخرين الذي لم يورث دينارا ولا درهما وإنما ورث العلم، فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر ومن تركه فهو المحروم. أما بعد. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang syaitan ay nag-iisip kung paano ligawin ang tao. Araw at gabi, 24 hours na nag-iisip ang syaitan kung paano mawala sa tinatawag na tamang pananampalataya ang isang Muslim. Sinabanggit nating 4 kanina, kapag hindi kaya ni syaitan ang 4 na pamamaraan na ito, bababa siya sa 5 na pangkat ng tinatawag na pagligaw o panlilinlang ni Iblis, la'natullahi alayhi, sa mga tao o sa mga mu'min. Al-khamisa, ishghaluhu bil mubahat allati la thawaba fiha wala iqab. Ang 5 mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kapag hindi ka nakuha sa pagtatambal, kapag hindi ka nakuha sa bid'a, bababa siya sa mga kabair o mga malalaking kasalanan. At kapag hindi pa rin nagawa ni Iblis, la'natullah alay, ang 4 na yan, ang 3 yan, bababa siya sa 4, mga sagair o yung mga maliliit na kasalanan. At kapag hindi pa rin niya kaya ang isang mu'min o isang Muslim, bababa siya sa 5 estratehiya. Bababa siya sa 5 na pangkat na tinatawag na estratehiya ng pagligaw sa isang tao. Ito yung tinatawag na ishghaluhu bil mubahat. Gagawa ng paraan ng syaitan ngayon kung paano ka maliligaw, kaya papasok siya sa tinatawag na mga mubahat. Itong mga bagay na kung saan maaari mong gawin. La thawaba fiha wala iqab. Walang kasalanan. Wala ring reward kay Allah subhanahu wa ta'ala. Itong maaari mo lang gawin. Papasok ang syaitan at pararamihin at pagagandahin. Tulad halimbawa ng paglalaro, halimbawa ng mga bola, na kung saan gagamitin niya ito bilang instrumento upang makalimutan mo ang waqtus salah waliyadhu billah. Magiging busy ka na at hindi mo na maaalala ang Allah subhanahu wa ta'ala.
Minsan kapag nakahawak ng laptop ang isang tao, lalong-lalo na pag nakahawak na ng Facebook, a'udzubillah. Minsan ang adhan pinapalampas na muna dahil maghihintay pa ng iqama. Pagdating ng iqama, mamaya na sa pangalawang raka'a. Pagdating ng pangalawang raka'a, mamaya na lang sa pang-apat hanggang nakasalam na. Minsan pa naiiwan pa ang zuhur waliyadzubillah. Naiiwan pa ang asar waliyadzubillah. Naiiwan pa ang maghrib, ang isya. Lalong-lalo na ang fajar waliyadzubillah kasi nagpuyat na ng gabi. Sa punto na yan mga kapatid sa pananampalatayang Islam, tunay na ang syaitan ang nagwagi. Tunay na ang syaitan ang nagwagi sa panunukso sa tao waliyadzubillah. Isgaluhu bil mubahat, gagawa siya ng mga zina o decoration upang malinlang lamang ang tao. So ihanda natin ang ating mga sarili at alamin natin na ang syaitan ay lagi at laging namamalagi na upang tuksuin ang tao waliyadzubillah. Pang-anim, kapag hindi niya pa rin kaya ang isang mu'min na linlangin o tuksuin sa bagay na ito, bababa siya sa pang-anim. Ito yung tinatawag na ayushghilahu bil amal al-mafdul amma huwa afdalu min. Ito yung mainam, magandang bagay, ngunit mas may mainam pa sa kanya. Gagawa ng syaitan ang paraan upang hindi mo piliin ang mas mainam pa. Tulad halimbawa ng sunnah, itong pag-saum, o di kaya pagpasok mo sa masjid, gagawa ka ng 2 rakaah. Sunnah, ibtigha limardatillahi azza wa jal. Ngayon, ang syaitan sasabihin sa iyo at bubulungan ka, huwag ka na magsunna, nakakapagod, umupo ka na lang. Samantalang ikaw ay nakagawa na ng makruh. A'udzubillah. At kapag naipon ang makruh na yan, magiging sagair. At kapag naipon na naman ang sagair na yan, magiging kabair. At kapag naipon ang mga kabair na yan, a'udzubillah, may tendency na